Hi guys! Nag-uumpisa nga pala ang aking araw kapag nag-chat na ang ate ko na magsaing ka na. Kaya naman tumatayo na ako sa aking higaan para magsaing dahil kasama na rin dito ang aming tanghalian. Wow! Tsaka naman ako nagpainit para pagbaba nila makakapagkape na sila at syempre pati ako. At flex ko lang din yung binigay sa akin ni Tito K na gift nung Pasko. Ayan, thank you very much Tito K. It's all in your hands ang nakasulat guys. Totoo naman na lahat ay nasa aking pala, charot. Ayan, kaya naman mayat maya ako nagtitimpla ng kape dahil sa mug na ito, charot. Kasi guys, yung mug ko pang isang takal lang ng kape at asukal. Ngayon, pang 2 takal na ng kape at asukal. O diba, ang saya-saya ko kasi hindi na ako mabibitin sa kape ko. Wow! At nung pagpasok ko sa kwarto, hindi ko napansin, nagmi-miss call pala si ate kasi naka-silent yung phone ko. Kaya naman ako ang tumawag para tanungin siya kung ano yung gusto niyang sabihin at ang sabi niya, tuturaw ako ng adobong atay at balon-balunan para may baon siya sa work. At pagdating ni Tito Ray, nakontian ako sa binili niyang atay at balon-balunan na worth 100 pesos. Kaya naman binigyan ko siya ng 50 pesos para bumili ng kangkong dahil isasama natin yon sa adobong atay at balon-balunan para naman dumami at madamay ang ulam namin para sa tanghalian. At habang nagluluto ako, ang bagets ko patiently waiting kasi inaantay niya ako para papasok kami sa kwarto. Tingnan niyo naman kung ano-ano nang ginagawa niya at nagmamagic pa nga. Kunyari daw yung eyes niya, pinalik niya tapos ayan, kunyari wala ulit, tapos kunyari lalagay niya ulit. Payong! O diba? Matatawa ka na lang talaga sa batang to. Kasi nililibang niya yung sarili niya habang inaantay niya ako at kung ano-ano ang ginagawa. Kaya nung medyo natatagalan na nga siya sa pag-aantay sa akin, sumisilip na siya sa niluluto ko. Kagaya niyan, waiting, ang baby. Tapos, ayan, sige, kunyari umiiyak. Tapos, ayan, kunyari nakikipagbulagaan, diba? Buti na lang talaga mahaba ang pasensya ng pipil ko, kaya naman kayang gawin ang lahat para lang mahintay si mommy. Thank you baby, I love you. Sa totoo lang talaga guys, bago ako magluto, sabi niya sa akin, mommy, dun tayo sa kwarto, sleep baby, ganon. Sabi ko sa kanya, magluluto pa si mommy kasi nagpapaheli pa siya guys. Hindi ko na nga siya mahiheli at minamadali ko na nga yung lulutuin ko. Para pagbaba nila ate para kumain ay luto na yung ulam. At habang nagluluto naman ako at si Phil patiently waiting, si Lolo Ray naman nanonood sa cellphone kong isa at kada episode ng Batang Quiapo, pinapalipat niya sa akin kasi hindi niya alam kung ano yung pagkakasunod-sunod ng bawat episode. Kung mapapansin nyo guys, si Pipil nagpapakit sa camera puging-pugi siya sa sarili niya. Tapos, kung ano-anong ginagawa, nakakengko yan. Namana niya yata sa akin yung pagiging kengkoy at pagiging joker. Tingnan nyo naman guys, labas dila pa. Tapos, beautiful eyes pa. Panis. Diba? Saan ka pa? Maya-mayang konti, inubo, nagpahinga. Napagod yata sa pagpapakyut niya at pagiging kengkoy niya. Maya-mayang konti, napansin ko, parang pagod na yata ang pipil namin at inaantok na, kaya nilambing ko muna, kinisan ko muna, tapos ayun na nga, inaantok na talaga siya dyan guys. Tapos yaya na siya ng yaya sa akin, pero malapit na to, sabi ko sa kanya, lapit na to luto baby, wait mo na lang po mami, okay? Sabi niya, luto din ako. Sabi ko, wag na baby, no. Ayan, malapit na, pakukuluin na lang natin kasi dinagdagan na po natin ng sabaw. Tapos nung sabi ko no, ayan, kinuha niya, kinis niya pa ako para mapayagan siya na humawak dun sa sandok. Sabi ko no. Kiss ulit siya. At habang waiting kami sa pagkulo ng aking niluluto, sabi ko sa kanya, halika muna dito, makinood muna tayo kay Lolo Ray ng tanggol. Buti naman at pumayag siya. At ito na nga, nung malapit ng kumulo, sabi ko sa kanya, wait na lang, malapit na tong matapos. Ayan, maya-mayang konti, pinatay ko na at nagsibabaan na rin ang aking mga alaga. Pinakain ko na rin ang aking junakis na napilitan pa. Sabi ko naman sa inyo, hindi siya masyadong palakain ng kanin. Sabi ko na lang sa kanya, konti lang. At pagkatapos nga nila kumain, pumasok na si ate sa work at yung mga bagets umakyat na para matulog ulit. At napansin ko na medyo marumi na nga yung pingganan namin, kaya nilinis ko na rin. Gising na rin naman yung katawang lupa ko, kaya pinush ko na. Go na yan. At syempre, hindi mawawala ang pag-ulam namin ng kutsara at tinidor, kaya nilagay ko siya sa kaldero. Charot. Syempre, pakukulaan natin yan para masanitize, diba? Alright. Ay!
may dumating na bagets. Oh no! At nung natanggal ko na nga yung mga kutsara sa pingganan, pwede ko na siyang linisan. Syempre, hindi naman kayang malinisan siya sa lababo, kaya dito ko siya nilinisan sa CR. For the kuskus ang first one. At nilinisan ko muna yung lapag ng CR bago ko dyan linisan yung pingganan. At nung natapos na nga ako magmuni-muni sa CR, hinugasan ko muna yung mga plato bago ko binalik sa pingganan. At pagkatapos ko dito, ang aasikasuhin ko naman ay itong aming lutuan. Tinanggal ko lang yung aking niluto kaninang umaga. Tapos, lilinisin lang natin siya ng very light. Tanggalin lang natin yung mga talsik ng mantika para naman mas masarap magluto kapag malinis ang kalan. O, diba? At pagkatapos nga ay magpapakulo na tayo ng kutsara at tinidor. At pagkatapos ay magpapainit naman tayo ng tubig para naman paggising nila Mama, Ate Yana at Lolo Ray ay may magagamit silang mainit na tubig para sa kape nila. At napansin ko naman yung kinukuhanan namin ng tubig kaya nilinis ko na rin. Purified water nga lang pala guys ang iniinom namin kaya nakakatipid kami dahil hindi na namin kailangan umorder ng mineral water. Kumulo na yung kutsara at tinidor kaya naman pinatay ko na at bumalik na ako sa paglilinis dito sa lababo at sa inuman namin ng tubig. Marirecommend ko to guys sa mga malalaking pamilya para mas makatipid kayo kasi kapag mineral lang guys, parang ilang araw nyo lang yun maiinom. Tapos, bibili na ulit kayo. Sobrang tagal na namin gamit to guys. Siguro mga 2 years, 3 years, o 4 years. Basta buhay pa yung lola ko nito eh. Tapos, mura lang din yung bili ni Mama dito. Kung sasabihin mo naman na worth it siya kasi nasa 1,000 plus lang yung bili ni Mama dati dyan. Kung pang matagalan naman siya, why not? Kahit ako bibili ako ng mahal, tapos pang matagalan, okay na sa akin yun. Pagkatapos ko siyang linisin, nilagyan ko na siya ng tubig para bumaba na agad at paggising nila Mama, meron na silang maiinom na tubig. Wow. Tapos, tsaka ko na sinalin yung pinakulo kong mainit kanina. At ayan na nga, dumating na nga si Buko. Kukuha lang ako ng wallet sa kwarto para mabayaran si Buko. At napansin ko nga dyan guys, yung kalat sa sala. Sabi ko, hindi pa ako tapos sa kusina, meron na naman akong liligpitin sa sala. Oh my God. At yung junakis ko nandun sa tindahan. Diyos mio Marimar, buti na lang nandun si Ate Edlin para alalayan si Pipil para hindi siya mahulog. Diba? Wow. Bali kalahati lang ng sabaw ang aking iinumin dahil yung kalahati ng sabaw at yung laman ay ititira ko para gagawin kong buko juice. Lalagyan ko lang siya ng gatas at lalagyan ko lang din siya ng asukal. Ayan. Binuhos ko na siya sa pichel tapos maglalagay ako ng tubig. Then, ayan na. Kukuha ako ng gatas sa gatas ni Pil kasi birch tree lang naman ang gatas niya. Tapos na siya sa Nestogen. Wow. Ayan, kumuha lang ako guys ng sandok panghalo sa gatas at saka dun sa buko. Then, kumuha naman ako ng asukal para ilagay doon sa juice. O diba? Para naman tumamis ng konti. Pero matamis na yung gatas. Syempre, kailangan lang ng asukal para mas lalo siyang tumamis. Para ma-feel naman yung pagiging buko. Diba? Ayan, tatabi ko lang siya sa lamesa, then magliligpit na ako ng kalat ni Pipil. Diyos mio. Sabi ko sa kanya, help niya ako maglinis. Ayan, maya-maya bumaba na rin siya at para tumulong sa akin. Wow. Tapos, nung konti na lang yung liligpitin niya, iniwan ko na siya para naman matuto siyang magligpit ng toys niya, 'di ba? Tsaka ako bumalik sa lamesa para uminom ng buko. Pahinga-pahinga din pag may time. Char. Binigyan ko na dyan si Ate Edlin ng buko juice. Tapos, pagkatapos na kong uminom ng buko juice, meron namang ding nagpa-load. O, diba? Di pa nagkiinit yung pet sa pagkakaupo. Meron na kagad bumili. Medyo natagalan nga ako sa paglo-load dahil 2 number yung pinaloadan niya. At pagkabigay ko nga ng sukle, napansin kong wala ang mga baget sa sala. Nasa kwarto pala, nanonood sa Netflix. Kaya naman naisipan kong magwalis. O, diba? Para naman paglabas nila, bago sila magkalat ulit, malinis na. Tapos, tsaka ako bumalik sa lababo para hugasan yung mga natirang kaldero sa lababo kasi pagising ni Mama, ayaw niya nang may nakikita siyang hugasan sa lababo. Kaya ako, tudal, sinipag-sipag naman ako. Tutuloy-tuloy na natin, 'di ba? Ginusto mo yan push mo na yan.
Medyo natagalan ako dito sa mga kaldero at sandok na to kasi mamantika siya. Ayoko ng mamantika. Kapag naghuhugas ako, sinisigurado ko na wala na siyang mantika. At pagkatapos kong linisan yung mga kaldero, ang nilinisan ko naman yung lababo. Kasi ang gusto ni mama, kapag naghuhugas daw kami ng pinggan, dapat pati lababo kasama. Para naman malinis at hindi nakakadiring hawakan or paglapagan ng mga pinggan. Ang ginamit ko nga pala dito guys is yung foam na may Scotch Brite sa gilid. Pero luma na yun dahil meron na akong nilabas na bagong foam. Pagkatapos ko siyang gamitin, tinapon ko na siya. Then maya maya may nagpa-load. Medyo natagalan din ako dito guys kasi undecided siya kung ano yung ipapaload niya, kung may internet ba or call and text. Then maya maya nakapag-decide na siya finally. After kong mag-load, pumunta na ako sa lamesa at may nakita akong lumpia at may suka. Grabe, nagutom akong bigla. Kaya kinain ko siya. Siguro mga 3 weeks ago na to nandito. Charot. Syempre hindi. Mga ilang araw lang. Pero okay pa siya. O diba? Kinain ko siya kasi nangihinayang ako. Baka mapanis. Baka masira. O diba? Ang sarap pa nga ng kain ko. Talaga namang suka is life. Ay hindi pala. Mahilig lang talaga ako minom ng suka. Lalo na sa balot. O diba? Tsaka sa mga ganitong lumpia. Pagsawsaw ng chichirya. Tingnan nyo naman mukhang patay gutom si Inday. Sinisimot pa. Tignan mo naman, iniinom pa pati suka, o diba? Higop yarn. At pagkatapos ko namang gamitin yung mangkok, hinugasan ko na rin. Sabi ko nga, diba? Para walang matitirang hugasan sa lababo pagising ni mama. Tapos kinuha ko na rin yung baso ko para uminom. At pagkatapos kong uminom, hinugasan ko na rin siya, diba? Tapos, nilagay ko na yung buko sa ref. Then napansin ko, lumabas na ang mga bagets. Buti na lang nakapag-umalis na ako. Flex ko lang yung sala at kusina namin na kanina ay sobrang gulo. Ngayon ay sobrang okay na siya. Yan. Mukha naman siyang walang pinagbago pero nakakatuwa lang sa pakiramdam na nalinis mo yung ganong kakalat, diba? Tapos, eto naman, pumasok ako sa kwarto. Akala ko makakapagpahinga na ako. Diyos mio, Marimar, tambak ang aming labahan. Hindi na kami dyan naglalagay, guys, ng laundry basket kasi tinatapakan lang ni Phil para maabot niya yung mga gamot doon sa ginawa ni Daddy na cabinet. Kaya ang ginagawa ko, kinukuha ko na lang siya tapos nilalagay ko siya doon sa laundry basket namin na nakalagay doon sa ilalim ng lababo, 'di ba? Meron talaga kaming lagayan ng labahan diyan sa ilalim ng lababo. Tapos kinuha ko yung walis at sumunod naman si Phil para tumulong. Sabi ko sa kanya, it's okay baby, kaya na ni mami to. Gusto niya na kasing pumasok sa kwarto para doon manood sa kama. Kaya lang sabi ko, wait lang po baby, clean lang po mami, okay? Mayapong konti. Buti naman at pumayag siya at doon muna siya nanood. Sa sala kasama si Ate Edlyn, kaya naman minadali ko na ang pagliligpit dito sa kwarto para makapasok na rin siya at makapagpahinga na rin ako. Tinupi ko na lang dyan yung mga nakakalat sa ibabaw ng hagdanan. Tapos, nilagay ko na lang din sa cabinet para naman walang kalat dyan sa hagdanan. Pagdating ni Daddy, malinis ang ating kwarto. Good shot na naman tayo. Flex ko lang din pala tong kumot na tinutupi ko guys, na regalo sa akin ni Tita J. Thank you Tita J. Paboritong design ko pa talaga yung pinigay mo. Thank you so much. Ang lambot niya sa katawan at sobrang comfy niya kaya naman napapasarap yung tulog ko kapag gamit ko yan. O diba? Ayan, malapit na tayong matapos para naman makapasok dito ang ating pipil at makapagpahinga na tayo. Maaga pa lang guys, pero ang battery ng katawan ko parang nasa 95% na yung nakukonsume. At pagtapos ko nga palang ayusin at pagpagan yung kama, nagwalis ulit ako kasi yung mga dumi na napagpag ko sa kama kailangan ulit walisan. Time check, 1:33 na ng hapon. Pero ang katawang lupa guys, gamit na gamit. Pagod na pagod si Inday. O diba? Napapatulala na lang at napapahiga sa pagod. Tapos maya maya lang ng konti, pumasok na rin ang baby. Tapos dito na rin siya nanood habang nagmumukbang siya ng paninda ni Lala na pochi. Lagot ka kay Lala baby. At kinagabihan nga guys, nagluto si mama ng ulam, sitaw, saluyot at kalabasa. Nilagyan lang niya ng bagoong isda. Sobrang sarap guys. Kaya naman nag-dinner na ang mga bagets dito sa sala. Tapos kami ni Daddy magdi-dinner date lang sa kwarto. Yun lang guys. Thank you so much. Thank you for watching. Bye!